O, eto ang latest. Patunay na magagaling talaga ang mga Pinoy. Ang mga basura na perwisyo at patapon, naku, pwede pa palang pakinabangan at gawing matibay na materyales. Halimbawa sa daan at mga pader, naku, ang mga bricks na gawa sa plastic at tinatawag na fly ash. Proyektong alay ng Aboitiz Power sa Inang Kalikasan. Let's save the earth. Alamin kung paano ang proseso from trash to treasure. Bigas kapalit ng basura? Ang kalat sa paligid pwede palang maging kabuhayan? At ang mga patapong bagay, materyales para raw iligtas ang inang kalikasan? Mukhang mga imposible, di ba? Pero naging posible lahat yan sa bayan ng Toledo sa Cebu. Sa lugar na ito, wala raw dapat ipag-alala pagdating sa mga basura. Ang mga tambak kasing kalat na minsan nang naging problema, ngayon ay naging solusyon pa sa gutom at kakulangan sa trabaho ng ilang mga residente doon. Ang mga bricks na ito na kasing tibay ng bato at sing tatag ng semento, aba, produkto galing sa mga basura. Walang tapon, walang nasasayang. Paano naman kasi ito na ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan? Proyektong galing din sa inisyatibo ng Aboitiz Power at Therma Visayas Incorporated. Back in 2020, sobrang kalat po talaga dito sa barangay namin. Talagang makikita mo na yung drainage, ang daming plastics, yung beach namin, ang daming plastics, yung kalsada, ang daming plastics. At first, yung primary struggle lang is yung mga tao na dehado talaga na magpulot ng plastic para i-exchange ng bigas. And then eventually, how many months? Around 4-6 months, sila na talaga yung willing na kumukuha ng plastic, kinikip nila yung plastic waste nila sa bahay. Pero hindi tulad ng mga bricks nilang matibay ang pagkakagawa. Ang ilang residente ng Toledo hindi ganoon katatag sa pagharap sa naging pagsubok nila sa buhay. Bukod sa basura, ang kanilang kalaban at iniinda ay ang matinding gutom. Ang high school student at young environmentalist na si Christian, ang pagpulot ng mga basura sa kanilang barangay ang isa sa kanyang kinakapitan. Matyaga siyang nagtatabi ng plastic para maipampalit sa bigas. Kapalit kasi ng 2 kilong basura ay 1 kilong bigas. Ganyan ako nung ulikta ng mga basura dahil sa young environmentalist at ganyan ako nagkuha sa mga basura para matabang sa mga kalbukan, komunikasyon. Ako klase ma'am kay every Saturday puyog mga kasungan leader ng sa young environmentalist para manglimpyo niya. Malaki ang pasasalamat ni Christian at ng kanyang nanay sa proyektong ito, lalo na sa gaya nilang Salat sa Yaman. Kagaya ng sinabi ng anak ko, yung basura ay mahalaga sa amin kasi nakakatulong ito sa amin. Papalitan ng 1 kilong bigas, yan ay malaking tulong na sa amin kasi nakakatipid kami sa isang kainan. Ang parte sa napakagandang proyektong ito ay si John Sent na nagtapos ng kursong agriculture. Hindi raw niya akalain na ang kanyang magiging trabaho ay isang misyon para tumulong sa tao. Freshly graduate ako from agriculture. Di ko naman alam na mapupunta ako into construction, like making construction material. Surely yung journey lang kasi sa akin is napakamaganda, like from the struggle of finding work and tsaka finding purpose. Siguro nakita ko na yung purpose ko para tumulong ng tao, magbigay ng livelihood, makatulong sa environment natin. Ngayon, isa na siya sa board of directors ng TUFWOW o Toledo United Farmers, Fishermen and Women Workers. Ang grupong nangangasiwa ng Eco Brick Hub Facility, kung saan na itatag ang programang sa basura, may pagkain ka na,
may trabaho ka pa. Nakakataba ng puso na madami kaming natutulungan dito sa community namin, especially sa Toledo City. Yung project po tinatawag na Basura Mo Bigas Ko, in where isang kilong bigas is in exchange for 2 kilograms of plastic. Sila pa nga yung nagwawalis sa mga plastics ng kanilang mga kapitbahay para lang may exchange ng bigas dun sa barangay hall. Hindi madali ang proseso sa pagkuha ng mga kapaki-pakinabang na mga material gaya ng eco brick mula sa mga inaakala nating patapon na. Maingat at mabusisi ang paggawa ng mga ito sa mga basurang nakokolekta sa Toledo at sa fly ash o abo, dumadaan ito sa mainit na makina, hinuhulma hanggang sa ito'y maging konkreto. Ang mga abong ito o fly ash ay byproduct ng Terma Visayas Incorporated o TVI. Ito'y isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation na nagpapatakbo ng planta ng kuryente sa Barangay Bato, Toledo City at naghahatid ng maaasahan, abot kayang halaga at matatag na enerhiya o kuryente para sa bansa. Katuwang ng Aboitiz Power at TVI ang Aboitiz Foundation sa programang ito. Mas durable po siya, tsaka mas easy to install kasi may TNG kasi siya, tang and groove siya. Kaya para siyang Lego na pinapatong mo lang. Simple installation, di na tayo mag-add ng mortar kasi pag meron ka ng nalay, pwede mo na lang siyang ilalak kasi no need for setting material. Kasama rin ang Toledo United Farmers, Fishermen and Women Workers o TUFWOW, ang lokal na organisasyon na nagpapatakbo ng Brick Hub simula pa noong 2022 sa misyong ito. Yung Project BRIC stands for Building Resilient Infrastructure for the Communities and Kalikasan. So BRICK, Project BRIC. Part po ng corporate social responsibility programs ng Terma Visayas is yung livelihood na aspect. We were able to come up with this project mirroring our sister company in Davao who started with Project BRIC also. When we adopted it here in Toledo, we looked for a partner na we can work with na makakagawa nung Project BRIC, and then we were able to partner with TUFWOW or the Toledo United Farmers, Fisherfolks, Men and Women Workers, which is a local cooperative here in our community. Sobrang laki pong tulong ng Terma Visayas Incorporated po sa amin. Number 1 po, nakapagbigay siya ng livelihood for over 20 people. And yung pinakamalaking impact po kasi na nabigay ng TVI sa amin, lalo na po dito sa Project BRIC, is yung pagtulong niya sa kalikasan. 9 times daw na higit na mas matibay ang mga bricks na ito kumpara sa mga regular na hollow blocks. Ito'y ginagamit sa paggawa ng mga daan, bahay, pader at building. What's unique with this Project BRIC is not the same as the other brick projects na very common like plastics lang and then all those stuff. Dito kasi sa Project BRIC, yung composition niya is composed of our fly ash, our waste, and then plastic waste coming from the surroundings or yung mga tinatapon ng mga plastic na akala natin na wala nang gamit, pero with the Project BRIC that we have, gamit na gamit talaga siya. Yung layunin namin, kung bakit namin itinatag yung Project BRIC is first and foremost, makatulong talaga sa aming mga komunidad kung saan kami present as a power generation plant. Our corporate social responsibility programs really anchored into 4 pillars, and that includes livelihood. With Project BRIC, nakakatulong pa kami sa aming komunidad. At the same time, nakakatulong din kami sa kalikasan. Layunin ng Aboitiz Power talaga na mapalawak pa ang oportunidad na makapagbigay ng trabaho sa aming komunidad at mapalawak din ang Project BRIC. At gusto namin pong ipagpatuloy din ang advokasiyang ito
sa pagtulong sa aming partner na Tafwaw. Well, in fact, ngayon nga, meron na rin tayong Kabambuhayan Project. So, itong Kabambuhayan Project, binigay pa rin namin siya sa Tafwaw kasi nga, covered din niya yung mga host and impact barangays namin. Mainly, yung standard materials na ginagamit natin is cement, sand, and gravel. Pero meron tayong na-add 2 waste products. Number 1, waste ng community namin, yung mga plastics, mainly sachets from shampoos, mga chicherya, mga ganon. Tsaka yung second waste natin is the waste from our local power plants, which is TVI, yung kanilang fly ash. Ang pagmamahal sa kalikasan mula sa Toledo, nakarating na sa Maynila. Dito naman namin nakilala si Jezel Wee, isang iskultor. Ang mga obrang ito ni Jezel, maniniwala ba kayong may halong abo mula sa power plant? Halika silipin natin ang iba pa niyang mga obra. Hello. Iba't ibang uri ng mga vase ang ginagawa ni Jezel. Siya mismo ang lumililok nito at gumagamit din siya ng recycled materials. Ayun, ganun pala yun. Gaano katagal mo pinag-aralan yan, Giselle? Actually po, I studied for 3 years, more than 3 years. Ano bang secret? Nasa hawak, ano? Opo, tsaka po yung patience mo when handling the material. Kasi kung nagkamali ka, back to zero. Yes po. Hindi ba? Yes po. Paano mo naman naisip ang project na ito? Actually po, with this project, kinontak po ako ng staff from the coal plant. And then, sinabi sa akin, what if we add fly ash or abo sa clay? And maybe doon sa finishing ng ceramic ng glaze. Oh. So doon po nag-start. Ang kanyang mga pottery inspired sa marine life at nature. Okay, so what is the effect? Yung effect po, actually, kung makikita po natin, with the clay body, nagiging darker siya. Because yung ash po, meron siyang iron. Yun po yung nagpapadilim nung putik natin. Tapos po, nung hinalo naman siya sa glaze or yung pang-finish, ito po siya. Light brown naman po yung color niya. So it's just a color or nakakadagdag siya sa tibay nung ano? Sa tibay naman po, mas nasa clay. Clay. Opo. So, mas sa finishing siya. Finishing like texture. Texture and color. Yes po. Ngayon, itinuturo na rin niya ang kanyang talento sa kanyang mga estudyante. Ang ganda. So ito yung pagkatapos. Yes po. So ano naman ang mga challenges niyan? Anong mahirap dyan? Actually po yung pinaka-challenge is testing the percentage Okay. nung abo at saka nung clay. Kasi po pag nasobrahan yung abo, may possibility po na malusaw yung ceramic. Oh. Pero ngayon alam mo na yan. Yes po. Oo, bihasa ka na dyan. Yes. Galing ano? Wow, ano pala to? Limited edition pala tong mga ito. Malaki ang impact ng mga ganitong inisyatibo para sa pagbabago. Sa maliliit nating paraan ay tumulong tayo sa pagpapaganda ng paligid. Sa panahon ngayon, importante na ang mga patapon at basura sa ating paningin gawin nating mas kapaki-pakinabang. Dahil totoo naman, sa basura, may nakatagong yaman dyan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na 3 ang kulay. Ang hirap gawin pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All 3 actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa naming mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, 2 ang laman. 2 ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco soap.